para sa soberanya ng ating sambayan ng Pilipino? Perhaps not. Hindi naman sa English yung pagbubuhat sa sarili bambo. Una, yung Declaration of Independence, June 12, 1898. Talaga yun. Kasi yun yung kasarinda natin. Pangalawa, yung ginawa natin sa Ligang Batas, although amended several times, 1935 Constitution, 1973 Constitution, dumating tayo ngayon sa 1986 Constitution. Una, pinakita natin yung ating kasalulan. Yung pangalawa, yung sa Ligang Batas, whether it's start with the Maloney's Convention, pinakita natin yung dokumento ng legal para natin maipapatupad yung ating kasalulan. Pangatlo, yung tinatanong ko, yung Republic Act 12064, yung Philippine Maritime Zones Law, kung Tolentino, pinapakita natin kung paano natin mapapalakas at mapapanatili yung kalayaang binigay sa atin noong 1898 at yung dokumento noong 1987 sa Ligang Batas. So yung Philippine Maritime Zones Law ay mahalaga dahil ito yung nagpapatibay ng pagkilala doon sa 2016 arbitral ruling ng DA kung saan pinatunayan na atin yung entitlements, atin yung nilaman ng dagat sa West Philippine Sea, sa Exclusive Economic Zone, sa Territorial Sea, sa Contiguous Zone, at kasama ngayon yung kanang bahagi ng Pilipinas, ito yung Benham Rice na pinangalanan ko talampas ng Pilipinas. Mahalaga ito kasi habang nangangampanya po tayo, March 27, sinabmit po ng Department of Foreign Affairs sa International Seamen Authority yung mapang, yung chart ng talampas from Catanduanes all the way up to Palanan Isabela, approved. Ang ibig sabihin po nun, lampas ng 200 nautical miles, may mapa ako rito, lampas ng 200 nautical miles, yung seabed, yung sa ilalim, atin pa rin, 13 million hectares, rich in manganese nodules, rich in natural gas, rich in oil, rich in rare earth elements. Yung sangkap paggagawa nito mga to, mga electric products. So mahalaga ito kasi 1898, pagkawagay sa amin sa Kawit, Kalayaan. 1987, 1935 Constitution, hanggang sa Ligang Batas natin ngayon, legal document, implementing ang Kalayaan. Maritime Zones Law, the future. The future. Ito na yung kinabukasan ng ating bansa. Ito na yung magbibigay ng kasagutan sa kahirapan sa bansa. Ito yung makakasagot sa bakit mahal yung kuryente. Ito yung makakasagot sa bakit mahal yung gas, yung gasolina. Kasi pag nakuha natin yung lakas doon, sa West Philippine Sea man lang, 5.4 billion barrels of oil. Ang dami ng boss. Mayaman pa tayo sa Singapore. Kaya gusto ko ninyo ng China. Gusto nilang i-deprive ang magandang kinabukasan ng mga Pilipino. Gusto nilang agawin yung hindi kanila. Gusto nilang angkinin yung hindi kanila. Kaya yung tatlong dokumentong sinasabi ko from the Declaration of the Independence, Philippine Independence, to the enactment of our Constitution, to the Maritime Zones Law, these are all contiguous, connected documents which would show that the Filipino people, especially the generations yet to be born, are entitled to a good future. Magandang kinabukasan na gustong agawin at alisin ng isang dambuhalang bansa. Ganun kasimple yun. So yun, Senator Tol, follow-up question lang po. Maraming Pilipino ang naligayahan or natuwa dito sa pagkakalagay ng West Philippine Sea sa Google Map. Pwera na lang siguro sa mga pro-China candidates. Ano po,
isa po bang factor itong Tolentino Loop sa pagkakalagay ng Google Map yung West Philippine Sea? Opo. Isang factor po yan, malaking bagay po yan dahil yung Google Map, to a private organization, listens to what the international community is saying. Google Map Corporation does not operate separately from other countries. Kapag ka, nasaan ba ang Google Map? They have presence in Seattle. They have presence in Washington DC. They have presence in other countries. So, private international organizations, state actors work together. So, ang next step natin dito, yung talampas, maisama na rin sa Google Map. At yung sinasabi ko nga, 3 days after Google Map placed the name West Philippine Sea in their maps, sumulat po ako sa ICAO, International Civil Aviation Organization. Sumulat po ako, nakalimutan ko na lang yung EDSA, para na sa ganon ay mas maliwanag. Para na sa ganon ay i-require lahat ng foreign airlines entering the Philippines, upon entering Philippine territory, to announce to the pilots to make the announcement, you are now entering the West Philippine Sea. Please fasten your seatbelts. Yun po hinihiling ko. Hindi pa tumutugon. It will happen. It will come. Pag nangyari po yun, pati po yung mapa doon sa harapan ng aeroplano, lalagay po doon West Philippine Sea. At susunod po, ilalagay din yung talampas ng Pilipinas. Masayang-masaya na po ako. At dapat masaya rin po kayo. Yes.